O yeah, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh. Okay, so sabi niya, Malungkot naman yan. Oo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang. And then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung pumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba ho siyang rini-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang, yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Oo. Ng Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong ni ma'am. Sinabi. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila Oo. ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although di ko na mention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nag-therapy din. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung firm. Para siyang nagultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan, may hindi skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture, hindi na yun ganun siya kaano. Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then,
Yun lang ang na-discuss namin. And one other, the Bawenyo na namatay, na binanggit din, diniscuss namin. And then of course, yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, diniscuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita kita tayo? Tomorrow, may bisita kami. Isang malungkot na balita mga kababayan, no? Ang shinare ni Vice President Sara Duterte nung galing po siya doon sa kanyang pagbisita kay former President Duterte, at ito nga po mga kababayan ay naghabili na daw po si PRRD na kung siya ay mamatay doon sa ICC detention facility ay doon na lang din daw siya mga kababayan na i-cremate. Ayan, so nakakalungkot at nakakagulat, pati sila Attorney Harry Roque at yung mga tao na nandun sa Duterte Street ay nabigla din mga kababayan, no, sa sinabi ni VP Sara. Pero pansin natin si VP Sara ay parang tinago, no, yung kanyang feeling mga kababayan, o yung feelings niya, na alam naman natin na bilang isang anak ay talagang nakakatakot at nakakalungkot yung ganong senaryo, no, yung ganong marinig mo sa galing sa tatay mo na naghabili na at gustong magpa-cremate na lang kung saan po siya abutan, ay isang nakakalungkot mga kabayan at mabigat sa dibdib. At for sure si VP Sara ay nasasaktan at nalulungkot nung narinig niya po yung ganong salita galing sa kanyang tatay. Pero tinago lang po ni VP Sara, no, yung kanyang feeling, at pansin ko parang dinadivert ni VP Sara or ibang parang ini-ignore ni VP Sara yung tanong sa kanya ni Attorney Harry Roque kung ano po yung pakiramdam niya nung narinig niya yung salitang iyon galing sa kanyang tatay. Kaya parang hindi nagpahalata, no, si VP Sara na nasasaktan siya bilang isang anak. At bilang siya ay kilala, no, si VP Sara na matapang na babae, at sabi niya nga po ay nakuha niya yung pagiging matapang niya sa kanyang tatay at sa kanyang mga utos, no, na bawal nga daw po silang umiyak dahil useless, no, yung luha mga kababayan, hindi no nakakatulong. Kaya yung si Kitty nung bumisita nung nakaraang buwan ay pinagalitan, no, dahil umiyak, at pinakaayaw ni dating Pangulong Duterte na umiyak dahil wala naman daw wala nang maitulong yung luha nila mga kababayan. At itong si VP Sara parang ganun din po yung kanyang tinatago niya, although nasasaktan siya deep inside, nagdurugo yung kanyang puso, pero hindi lang po siya nagpahalata dahil yun nga po yung bilin sa kanyang tatay na magiging matapang. Pero yung kanyang mga kapatid na mga lalaki, si Miro Basti at si Kong Pulong, kahit matapang po sila mga kabayan, no, pero pag ganito daw usapin ay talagang naluluha sila, nalulungkot sila mga kabayan, no. Ibang-iba yung ugali nila mga kabayan pagdating sa mga ganitong bagay, ay talagang nasasaktan sila. Pero pag ibang usapin ay talagang matapang at may paninindigan yung dalawa niyang mga kapatid mga kababayan. At ngayong araw nga ay bumisita si VP Sara, ay hindi kasama, no, hindi niya kasama yung kanyang mother na si Ma'am Elizabeth, pero yung kasama niya ngayong araw ay yung kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Ayan, so silang dalawa yung partner, no, na kasama doon sa pagbisita kay dating Pangulong Duterte doon sa loob mga kabayan ng facility, no, detention facility. At sabi ni VP Sara hindi nga daw po okay, no, si dating Pangulo, medyo hindi maganda ang mood. At yun na ginawa nila yung pag nail cutter dito sa kanyang kuko kasi irritable daw po si dating Pangulo mga kababayan. Marami nga pong nagulat at nag-worry, no, nung sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman na si Pangulong Duterte ay skin and bones na lang mga kababayan. Kaya maraming nag-worry at mas lalong maraming magulat dito mga kababayan sa binalita ni VP Sara ngayong araw na may habilin na itong si dating Pangulong Duterte. Although nung mga nakaraang buwan mga kababayan, meron po siyang statement din na gano'n, no, na parang may habilin na rin siya nung sinabi po ni Ma'am Hanelet Abansin niya noon na mayroon na nga pong habilin si PRD sa kanya mga anak,
sa kanyang pamilya. Pero itong ngayon kay VP Sara ay kakaiba yung habilin mga kababayan, talagang diretsahan na gusto niya pong magpa-cremate na lang kung saan siya abutan. Ayan, kung doon sa Netherlands ay doon lang po mga kababayan. Pero ayaw ni VP Sara ng cremation. Hindi po siya pabor daw sa mga ganun mga kababayan at gusto nga daw niya nadalhin si PRRD at doon na lang ilagay sa katabi ng kanyang parents, no? Doon sa Davao City. Pero yung tugon ni PRRD ay gustong cremate nga daw po siya. Kaya takot naman daw po si VP Sara baka multuhin siya. Pero dinadaan na lang mga kababayan, no, ni VP Sara sa biro at tawa itong usapin na ito, pero deep inside hata naman na talagang nasaktan po si VP Sara mga kabayan deep inside at tinago niya lang ito para pag anuhan sa mga tao kasi na kilala siya, no? Kilala siya na matapang. At ito nga po mga kababayan, mag-4 na buwan na po, no, si PRRD na dito po nakakulong sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ayan, so dinala nga po siya doon noong March 11 at ngayong July 11 mga kababayan ay magpo 4 months na po siya. At nung nakaraang mga araw nga, nung July 5 ay nagsagawa po ng another walk protest, no? Itong mga kababayan nating Pilipino at kasama na po dyan si Atty. Harry Roque na ipaalam at iprotesta sa ICC na palayain na itong si Pangulong Duterte at pauwiin na sa bansang Pilipinas mga kababayan, no? At yun nga, ngayong July 19 ay meron ulit silang another activity, no, doon po sa The Hague at ano pa rin, panawagan pa rin, no, about dito sa pagpalaya kay dating Pangulong Duterte doon sa detention facility mga kababayan. At sinagot din ni VP Sara yung iba pang mga katanungan doon mga kababayan, no, ng about dito sa kay alias Rene mga kababayan na dating witness ni Senator Risa Hontiveros na ngayon ay bumaliktad na at payo ni VP kay alias Rene kung gusto niyang mag-file ng kaso kasi hindi po ito basta-basta na mga accusations na binawi niya yung kanyang mga statement nung unang hearing, no, doon sa Senado na about nga po dito kay Pastor Kibuloy mga kababayan at maging pagdawit niya dito kay VP Sara at kay dating Pangulong Duterte at ngayon binawi niya po yung kanyang mga statement at sinabi pa niya mismo na di umano'y binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros para po tumistigo, no, laban kay Pastor Kibuloy at maging pagdawit dito kay VP Sara at kay dating Pangulong Duterte. At ngayon ay sinabi ni VP Sara na dapat sa ganitong bagay ay or ganitong usapin ay mag-file din po siya ng kaso para magsagutan sila sa tamang venue, no, sa korte kasi sa korte pwede siyang magpaliwanag, ipa-explain niya ng husto yung side niya at ikwento niya kung ano ba talaga ang nangyari. At ganun din doon sa kabilang partido or kabilang side ay mag-i-explain din, magka-counter din po kung ano po yung mga sinasabi para lumabas po yung totoo. Kaya dapat doon sa korte po sila mag-abot, no. Ayan, so yun po yung sinabi ni VP Sara. Although narinig naman niya or nabasa niya daw yung affidavit nitong ni alias Rene noon pa, no, mga kabayan, nung hearing pa sa Senado na inadawit nga po siya. Pero ngayon, ito na po yung nangyari, bumaliktad po itong si alias Rene at di umano'y sinabi niya na binayaran umano siya ni Senator Risa Hontiveros at doon pa nga daw po siya pinatira sa condominium ni Senadora Risa Hontiveros. At noong nakaraang linggo nga po mga kabayan ay nag-file na nga po, no, ng kaso si Senator Risa Hontiveros sa NBI about dito sa bagong or dito sa mga pagbaliktad mga kabayan sa mga sinasabi ni alias Rene at pati na rin po daw sa mga taong involved, no, mga kabayan, no, sinabi ni Senator Risa sa mga taong nasa likod nitong video ni alias Rene ay kanya pong kinasuhan, pati nga po itong mga vloggers mga kabayan, kilalang vloggers na kasama doon sa TRICOM. Ayan sila Atty. Trixie Angeles, sila
Presetyo. Ayan, kinasuhan din po mga kabayan ni Senatora Risa Hontiveros mga kabayan. At hindi pa nga po makauwi no, si VP Sara dito sa Pilipinas mga kabayan. At mukhang hindi po siya makadalo kung halimbawa mag-umpisa na po yung impeachment proceedings no, or impeachment trial mga kabayan dito po sa Senado no. Kasi pagkatapos ng SONA ni Pangulong Marcos ay siguro ay mag-convene na po itong mga senador, itong Senado mga kabayan ng impeachment court para naman dito sa usaping impeachment trial ni VP Sara Duterte. At sinabi naman ni VP Sara na nandito naman yung kanyang mga abogado daw kung if ever na kailanganin mga kababayan. At patungkol naman dito mga kababayan no, sa illegal di umano na pagkuha ng kanyang mga bank accounts mga kababayan ay hindi po mag-file ng kaso si VP Sara. At kahit naman daw noong pa yung mga nagsalita na mga hindi maganda sa kanya ay hindi naman sila nag-file ng libel cases no, laban sa mga taong galit na galit sa kanya, itong kailang mga kontrapartido makawain sa politika na kung ano-ano ang sinasabi ay hindi naman din nila pinapatulan mga kabayan, kahit pinapasadyos niya lang na ang bahala na or yung langit na ang bahala sa kanila at naniniwala si VP Sara na mas mabigat daw ang karma no kapag ang Diyos na ang magparusa. Kaya hinahayaan niya na lang itong mga taong kumuha ng kanyang mga bank accounts na illegal mga kababayan. At kung halimbawa hindi daw matuloy itong impeachment trial ay siya na mismo ang mag-explain mga kababayan dito sa kanyang mga bank accounts no, itong laman ng kanyang mga bank accounts. At para po sa atin mga kababayan no, nakakalungkot talaga yung balita ni VP Sara na naghabilin na po si PRRD na gusto niyang i-cremate na lang siya kung saan siya maabutan. Ayan, so talagang nakakabigla at nakakagulat at hindi ko alam kung ano po ang mangyari no, kung ano pong mararamdaman ng mga Pilipino na sumusuporta sa kanya. At alam naman natin na majority pa rin ng mga Pilipino ay talagang supporters pa rin ng mga Duterte at marami pa rin ang naniniwala sa mga Duterte mga kababayan dahil po sa talagang magandang kanilang pamamalakad nung sila ang nakaupo or si dating Pangulo ang Duterte ang nakaupo no, sa Malacanang at napakarami niyang mga nagawang projects mga kababayan. Kahit na po siya ginigiba no, sinisiraan at kung ano-ano yung mga kaso na sinasabi nilang AJK ay marami pa rin Pilipino ang naniniwala kay PRRD at kita naman yung gaano kasimple si PRRD mga kababayan. Simula pa nung pagkain lang nila no, doon sa Malacanang walang mga luxury, walang mga pa-party, walang mga pa-concert. At yung pagkain nga ay hindi steak no, pagkat mga ano lang isda, pritong saging, munggo, yun lang po yung handa nila mga kababayan doon sa Malacanang, hindi kagaya ngayon na panay party, panay pa concert doon sa Malacanang. Ayan, so talagang kitang-kita natin yung diferensya nilang dalawa mga kababayan at napakaraming projects ni PRRD mga kababayan na nagawa kahit na po nagka-pandemic no, kaya nga po binabatikos din po si PRRD dahil malaki daw yung utang niya mga kababayan na sa abot ng halos 7 trillion sa loob ng 6 na taon. Pero itong si Pangulong Marcos ngayon ay nasa halos 4 trillion na yata yung kanyang utang mga kababayan no, sa loob pa lang ng 3 taon pa lang niya na pag-upo sa Malacanang at wala po tayong nakikitang malaking proyekto. Itong sinasabi natin yung flagship projects mga kababayan no, parang wala tayong nababalitaan bukod sa kanyang sinasabi nung unang sunan niya na 5,000 flood controls at ngayon ay magsusuna naman siya sa July 28 at iwan ko lang kung ano naman yung kanyang ibibida mga kababayan dahil wala naman po tayo nakikitang malaking proyekto bukod sa kanyang mga pamigay ng mga ayuda kasama dito si House Speaker Romualdez no, yung kanilang mga AIX, yung mga tupad, yung mga sinasabing mga akap mga kababayan. At talagang itong 20 pesos sa bigas na pinagmamalaki nila na sinasabi nilang tuloy pa rin pero hindi naman po lahat ang may access nito no, or hindi lahat makakabili dito sa 20 pesos na bigas kasi limited lang or parang nasa lang piling lugar lang yung mga PWD, senior citizen at mga single parents lang yung kanilang pinapayagang bumili dito mga kababayan no, sa 20 pesos na bigas na sinasabi
sabi nila. At antabayan natin mga kababayan no, kung ano po yung mga sasabihin ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang darating na SONA sa July 28 mga kababayan. At baka nadagdagan pa ulit yung mga flood control na sinabi niya nung nakaraang SONA niya no, na kasi marami pa daw parating no na mga flood control, kaya iwan ko lang kung ilang flood control na po yung kanyang babanggitin ngayong SONA sa 2028 mga kababayan, at iba pang mga proyekto, mga achievements niya mga kababayan, kung ano po yung kanyang sasabihin sa kanyang SONA. So sabi naman ni VP Sara ay hindi nga po siya dadalo no dito sa SONA ni Pangulong Marcos. So ano pong opinion yung mga kababayan dito po sa mga sinabi ngayon ni dating Pangulong Duterte na dito sa kanyang mga habilin? Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.